Usagmayng adlang Martes kanatong tanan. Sa bakaw sa pa-welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Niadto mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling laba sa panumduman. September 9, 2025. Laing sa matampo na sa mga paghatagag pagtagad. And this time, ang atong letter sender sa kanagngalan o Kate. Bueno, stand by Kate, alang sa mong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Og aniya ang manakagamit sa atong Nance products. Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga Nance products, sama sa Nance Liniment Oil, Nance Herbal Capsule, UAID Cervicare, Nance Corn Coffee. Mao gyud ni among gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya 2015 pa to na ako nga gibati, kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit pud mi og Nance Liniment Oil kay amo gyung nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Diskubrehan pud namo nga maipod siya sa sakit sa ngipon, ihaplas lang nimo wala na dayon ang sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea, ingana kamaayo ang Nance product. Nang napasalamat ko ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmith Pharma Corporation nga mo'y nagama sa Nance product. Daghan gid kayong salamat Ma'am Arlene og sa grasya nga imong gi-share kanako. Ako si Lucia Galanido, taga Tehero, Hagna, Bohol. Ang akong kasinagsian sa Nance Capsule, daghan kong gibuhat sa bangay og hago ko mawala rasab og lagsik ang akong lawas walay kapoy. Sa Nance Liniment Oil, sakit ang likod ug tuhod. Akong haplasan dayon, mawala lang ang sakit. Daghang salamat ma'am sa inyong produkto kay nakatabang sa among gibati. Ako na si Alan Troctocon, taga Sonpor, Pok 19 Lagaw, diyan Santo City. Kapalit ko Nance Coffee. Kasi wala naman kung mag-inom ko kape, gapalpitit magawa kong kasing-kasing. Kaya karon kay ang doktor nga dili sa ko mag-inom og kope, mga nakadungog ko sa radyo sa programa. Akong gitistingan. Maayo man ang Nance Coffee kay di na ko magpalpitit. Makatulog mo dayon ko. Ang kakapoy sa akong lawas kung mag-inom ko Nance Coffee, magmawalang ang kakapoy kay kung makakape ko malagsik akong lawas. Nagpasalamat po ko sa Nance Coffee kay katagan og kalagsik o makatulog ko sa akong pagtulog pa sa gabi. Ako diyang pagtimbaya sa atong mga Facebook viewers, sa atong YouTube viewers, ug sa tanang naminaw sa atong Sibya, kutob maabot nga mga lugar. Manghinaot ko nga anak ka mo sa kapiske sa panglawas ug nga malipayon sa tag sa kapanimalay. Mas mong stand by Kate alang sa muswat. Din siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Here, Ate Arlene. Ang pagkainahan, ate, dili lang mabase sa dugo nga nanalaytay sa kaugatan sa anak, kundili ang pagkainahan mas masukod sa gugma o pagmahal nga gihatag ni ini. Bisan pa man, ngawa niya kinigidala sa iyang sabakan. Ako di ay si Kate, ate. 35 anyos sa pangidaron o kasamtangang nanimuyo sa Misamis Occidental. Ang pangandong nato mga babay,
Mao nga makabaton og anak. Kay kini ang makapakompleto sa atong pagkatao. Gikan ko sa dako nga pamilya. 7 kami ka managsuon. Ang akong 5 ka mga lalaking igsuon pwede nang magmugna og usa ka team sa basketball, ate. Usa rami ka middle class nga pamilya. Dili dato, dili usab pobre, ate. Parehong nagtrabaho ang among ginikanan. Si Papa sa gobyerno samtang si Mama sa pribado nga kumpanya. Dili man mi kanunay magkasinabot sa akong maigsuon, ay usahay nga mag-away-away mi, bisan gamay nga butang. Apan at the end of the day, amo ra gihapon marisolba ang among dili pagsinabtanay. Magpabilin gihapon nga mag-igsuon mi, ate. Bisan pa man nga magkalanlain mi og mga batasan. Magpabilin gihapon ang gugma, respeto og pagsinabtanay sa pamilya. Basta makatapok ming tanan, siguradong bibo og saba kaayo ang among panimalay, ate. Dili mawala ang halos syagit ni Mama sa pagpamadlong kanamo. Ang pagpatunga ni Papa every time nga magsinumbagay ang akong mga lalaking igsuon. Sa mga simple nga rason, sama sa pagkuha o pagsuot sa sinina. Nga way pananghid sa tag-iyang igsuon. Ang simple nga mga joke nga makapikon sa isa. O di ba ka mag-away sa pagdula og PSP o Super Mario Kart. Ang pagtinukluray kung kinsa ang molihok sa mga trabaho sa balay. Ang pagpasapasa o trabaho nga to sa usa ka igsuon. Ang pagtugan sa mga kapalpakan nga nahimo nga to sa among ginikanan. Saba, alingasa, gubot. Apan, naghatag og malipayong handumanan. Sulod sa among kasing-kasing. Kay bisan unsa pa man ang mahitabo na sayod mi nga dili namo kayang antuson ang usag-usa. Among ginikanan, bisan may stress ka namo. Apan dili mabayaran ang kalipay nga among mahatag. Ngadto kanila, ate. Nagdako mi nga magtinabangay sa mga problema. Butang, gagitudlo ka namo sa among ginikanan. Ati R. Busa na kaingon ko sa akong kaugalingon. Nga kini ang akong gustong maagian sa akong mga anak pohon. Dili man perpekto nga pamilya, apan buo og malipayon. Kini nang akong pangandoy nga makabaton og dako nga pamilya, ate. Nga bisan dagko nang akong mga anak ug doon na sila pamilya, dili nila malimtan ang legacy sa among mabilin ngadto kanila. Isip o sa kapamilya. Gipadako mi sa among mga ginikanan nga may respeto, kahadlok sa Ginoo ug pangandoy sa kaugmaon. O sa may katipikal nga pamilya nga nanginabuhi nga puno sa gugmag pagpaningkamot. Busa, ate. Nangita kog lalaki nga may pariho na kong panglantaw sa kinabuhi. Nakat-on ko sa paghulat og nagsalig nga ihatag ra kini kanako sa labaw makagagahom sa saktong panahon. Hangtod nga miabot sa kong kinabuhi si Ryan, ate. Sama na ako gikan usab siya sa dako nga pamilya og close sab sila nga managsuon. Nindot kaayo sa paminaw, ate, nga pariho nimo og pangandoy ang tao nga gusto nimo makauban sa imong kinabuhi. Samtang mag-uyab pa lamang mi, hinay-hinay na namong gibuo ang among mga plano. Hinay-hinay na namong gipatukod ang among balay. Nag-ipon mi para mapangandaman namo ang pagbuo sa among pamilya. Gusto namo nga daghan og anak. Gusto namo nga bibo ang among balay. Gusto namo nga masinati sa among mga anak ang among nasinatian. Wala mi magdali ni Ryan sa pagpakasal. Gusto namo nga ipahimutang ang tanan, ate. Hangtod nga maandam nami sa responsibilidad isip mga ginikanan. Ang among pamilya kanunay nga nakasuporta nga ri kanamo. Wa sila gihandom kundili ang katumanan
sa among mga pangandoy o mga damgo, ate. Ang ako mga igsuon, tanan nangaminyo na. Ug naay mga anak. Ako isip kabanghuran, ako na lang ang ilang gihulat nga mag-settle down, ate. Apan mintras, wa pa ko naminyo, ako sa ang tita nga hilig mang spoiled sa ako mapag-umangkon. Kung dili pwede sa ilang papa ug mama, sa ako pwede. Humo kaayo ko kasing-kasing sa ako mapag-umangkon, ate. Busa giniingnan ko sa kumaigsuon nga magminyo na kuno ko para na ako i-spoiled. Para kuno nga tantanan na nako ang ilang mga anak. Hangtod nga gidungog na ang ilang mga pag-ampo 2018, nagpakasal namin ni Ryan, ate. Pamilya pa lang namo, mura na og isa ka barangay. Bibo, kay kumpleto ang among pamilya. Human sa among kasal, ni dayon na dayan mi sa among kipatukod nga balay, ate. Usa kini ka bungalow type nga balay, nga dinay 5 ka kwarto, ug dako nga loan. Kami mismo ang nagbuot sa design sa among balay. Excited na mi nga makabaton og anak. Apan, giagi na lang ang usa ka tuig. Wa paghihapon ko magmabdos, ate. Milabay na pod ang lain pa mga adlaw. Gani nagpahilot na ko sa akong matres para ko na nga ma-plaster, kay matud nila nga basin ko daw ang ma-plaster ang akong matres. Apan wa gihapon, ate. Laing tuig na usab ang milabay. Natingala na kaayo ko kay ang akong igsoong babay ug ang akong mga bayaw. Dali ramang kay silang masudlan. Gani gapanagang pa sila kay base mamanghuran ilang anak. Siguro para dili ko ma-frustrate, wingon sila nako nga na ako nay matres nga dili catcher. Dugay mabuntis. Daghan kay sila gihatag nga mga pampadlubag loob, ate, para ma-comfort lang ko. Gusto na ko silang tuhuan. Apan dunay parte sa kong kasing-kasing nga namugna ang kahadlok. Niadtong unang tuig, positibo pa ko, ate. Ingon nila normal lang, kung dili dayon mabuntis. Apan paglabay sa ikaduha, ikatulo, hangtod ikaupat ka tuig, wa paghihapon miabot. Ate R, miabot na ang kabalaka. Miabot na sa punto nga nakadesisyon mi nga magpakonsulta sa doktor, ate. Motong adlaw nga murag nahugno ang among kalibutan. Matod sa doktor, infertile akong bana. Mubo kayo iyang sperm count o dili siya makabuo og anak. Hilom si Ryan. Samtang explain ang doktor. Sa iyang kaugalingon dili siya makatuo nga baog siya. Nakita nako sa iyang mga mata nga sobrang napiktuhan si Ryan. Wa ko masayod kung usaon pag-comfort niya. Sa mga adlaw o simana nga misunod, dako ang kabag-uhan nga nakita nako kang Ryan, ate. Kanunay na lang magmukmok sa kwarto. Talag sara, makipag-istorya ka nako. Ipakita nako ngadto kaniya, ate, na okay ra ko. Para dili siya mo samot o ka-depress. Apan sa akong kasing-kasing o gunahuna na ako'y kaugalingong kasubo o kasakit nga gibati. Na mga higayon nga mo hilak na lamang ko sa tago nga mag-inusara. Samtang giubanan na akong akong bana sa iyang personal nga pakigbisog sa pagdawat sa kamatuuran. Nabisan kanus dili na may magkaanak. Di sarili namo ang among problema ug wa namo kinigisaba sa among pamilya. Dili tungod kay maulaw mi, kundi gusto namo og privacy. Dili mi gusto nga mas masamok ang sitwasyon o dili mi gusto mamati sa ilang lain-laing opinyon. Na-realize na ako nga dili tanan natong gusto mahitabo sa atong kinabuhi. Ihatag nga rin ka nato
Giistorya na ako si Ryan. Nakahukom ko nga siya ang akong papilion. Gigdan ko siya. Labaw pa sa kundam ko nga mamahimong inahan sa kipangandoy nako nga dakong pamilya. Dili mawala ang kasakit. Dili mawala ang frustrations. Apan dili usab mawala ang pagsalig og patuo sa labaw makagagahom. Ako na tanang gi-surrender ngadto sa kahitaas alang tanan, ate. Nagdesisyon mi ni Ryan nga magpa-second opinion, ate. Og dinhimi nakabaton og bag-ong paglaom na ay posibilidad nga mabuntis ko sa natural nga pamaagi. O kung dili good ko mabuntis sa natural nga pamaagi, pwede ming musuway og in vitro fertilization o IVF, ate. Apan mas prefer namo ang nauna. Kay gawas nga mahal ang IVF, wala gihapon kini kasiguruhan. Gingnan ako si Ryan kung unsang ihatag sa kahitasan among dawaton. Apan kung nabalaka si Ryan sa iyang kondisyon, mas nabalaka siya sa akong sitwasyon. Kinasayod man siya nga dili kini ang akong gipangandoy nga kinabuhi. Layo ra kaayo kini sa akong gilauman. Pero ingon ani gid ang realidad sa kinabuhi. Naiubang mga panghitabo nga sukwahi sa imong gilauman. Ang importante kanako nga unsa pa man ang mahitabo, tumanon nako ang akong saad sa kumbana. Nga ubanan nako siya, kasakit man o kalipay. Ati R nag-undergo og treatment si Ryan. Dasig siya sa pagsunod sa mga advice sa iyahang mga doktor. Ug ubanan namo sa mga pag-ampo. Apan wag gihapon ko nagbuntis, ate. Matod namo ni Ryan, dili na lang namo ipugos. Kung ihatag, dawaton. Apan kung dili, dawaton gihapon. Gihinahinya na namo kondisyon ang among kaugalingon. Apan dili malikayan nga matag tapok-tapok, maibog ko sa mga igsuon namo, ate. Nga na mga anak. Di pod malikayan nga mangutana sila kung nga nang wa pa minanganak. Hisgutan kung mga hisgutanan nga gusto namo di kayan. Sa diyang nawad-an na gid mi paglaom, miabot ang dakong blessings sa among kinabuhi, ate. Human sa 11 ka tuig, finally nagmabdos ko, Ate R. Walay susama ang kalipay nga among gibati. Ug akong gipanganak ang usa ka himsog nga batang lalaki. Tanan nga pagmahal o pagpangga among gihatag sa among anak, ate. Grabe ang pagpasalamat namo sa labaw makagagahom. Nga wa man miniya matagi sa among damgong nga daghang anak. Apan enough na kaayo nga doon nami isa, ate. Wa namin naglaom nga masundan pa kay 38 anyos na ko. Maglisod na ko apan samtang gada ko ang among anak. Sige siya pangayog manghod. Gusto ko niyag baby brother. Para doon ako na siya kadula. Busa na ka-ideya mi ni Ryan nga mag-ampon. O sa kaadlaw, miabot ang ako higala sa among balay og naay dala nga bag-ong panganak nga bata, kambal kini, ate. Iya ko nang ipaampon ang mga bata kay wa siya'y mapakaon ni ini. Gibiyaan siya sa iyang ka-live-in. Busa, wa namin nagduha-duha ni Ryan among gigrab ang opportunity. Giagi namo sa saktong proseso og hingpit na namong na-adapt ang duha ka mga bata. Amo kining yatiman, gimahal, gipangga, sama sa matuod nga anak.
Tanan gi-provide namo sa ila ate. Na-realize na ako nga posible pa di ay nga matuman ang among damgo ni Ryan nga makabaton og dagko nga pamilya. Pinaagi sa pag-ampon og mga bata. Apa nagka-problema mi ate. Kay gusto nang kuhaon sa akong amiga ang kambal. Iyaming ginadlok nga kung dili ko na namo ihatag iyaming kasuhan. Iyang gipalabas. Amo siyang gipugos. Ugwa ko na siya sa saktong huna-huna na higayuna. Samantalang taas kayo ang iyang oras para bakwion ang pag-surrender niya sa iyang mga anak. Ati arang ako pangutana. Makuha pa ba niya balik ang mga bata nga legally adopted naman namo kini? Naabay posibilidad nga ibalik kaniya ang iyang mga anak. Tungod sa iyang pasangil nga wa siya sa saktong huna-huna na higayuna. Manginaot ko ate nga, ining matubag ang ako pangutana. Daghang salamat and more power sa imong programa. Sincerely yours, Kate. This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Si Mohana Arisgado sang Lon Palidok. Ako sa first ko nga paggamit sang Nance Herbal Capsule kag Nance Uid Capsule, nabalaan ko gid ang iyang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido, Malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya mga 2 or 4 ka capsule na anagid sa epic. Kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iyang tiil nagahupong. As in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya kag sige ko na siya gamit sang Nance capsule kag Uid capsule na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil dili na gid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil. Tapos wala na gid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit nako sang Nance capsule kag Uid capsule 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance capsule kag Uid capsule, dako gid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products sang Nance capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid capsule, wala gid nagkopos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyzed. Akong ginauhag na naay sakit or paralyzed ang inyo bana or asawa, gamit lang gid kamo sang Nance capsule o Uid capsule. Dili na kamo magduwa-duwa sa paggamit ana nga mga product. Ako si Kent Louis Ibay, tumar sa nang corner coffee, ang suka daw pag-inom na ako. Hinindo daw akong katulog niya, tumimayo akong panglawas sa luwang sakit-sakiyan. Salamat sa product sa Nance Kernel Corn Coffee. Ako din si Almira Tibarangan, nagasuyo sa Lagsang, Kalitan City, Cebu. Ang akong sakit kay hyperthyroidism toxicator. Idugay namin siya mga dekha sa tuig. Listen din ko kay grabe ang sakit sa hyperthyroidism. Sa programa ni Ate Arlene, sana nagsusgo po gland, pag-uid. Mo po nipalit akong mama niya. Kitisingan, kaniayo ang akong sakit in taon. Mana, naguyos na ang buro. Salamat kayo. Daghang salamat kanimo Kate sa imong pagpadagat imong swatan po ning atong tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Medyo makaulit nga makagool ang imong problema. But anyway, matubag ka na tanan, pinagi kang Attorney Bimboy Hiniralao sa atong Punto Legal. Attorney, maayong adlaw nga Martes nga na kanimo. Maayong adlaw Martes Ate Arlene og sa tanan nga naminaw ning atong CBN og sa tanan nga atong mga ka-Facebook Live, sa YouTube, o sa ubad pa nga mga platform, mayong adlaw ka natong tanan. And of course, no, thank you HMPC and Swerte Party List for having me here. Yeah. Okay. Unsay buhaton ni Kate?
pangandoy nila nga makabaton og dako nga pamilya. Apan usa ra gyud ang gihatag sa ilahas labaw makagagahom. And dunay bata nga gihatag kaluha ilag yung gidawat. Apan human na invest ang emotion, financially, morally, tanan ilag gihatag. Bawion sa inahan. Nabay laban? Of course, no. Since ang katong anak nilang Kate is legally adopted man to siya. And we presuppose nga niagi gyud na siya og adoption proceeding of which gikinahanglan gid ang consent, no, sa parents. Okay. And the parents should have testified adto nga higayon, no. Of course, dili ni siya magrant kung pananglitag wala sila ni sugot in the first place. So karon iyan ang gusto nga bawion, dili ingon ana kadali. Pwede siya pwede gani makasuhan og kidnapping kung pananglitag iyang pugson pagkuha. Ang inahan. Yes. Pwede pa siyang i-charge o kidnapping kung pugson kay legally ang adopted naman ang bata. Yes. However, Ate Arlene, there are cases nga pwede pa ma-rescind, no? Sa mga parents katong mga gipang-adapt nga bata kung pananglitan og na physical or verbal maltreatment, attempt to the life of the adoptee, sexual assault or abandonment, and failure to perform parental authority sa nag-adapt. Buot pasabot nga pananglitan ang nag-adapt sa bata, gipasakitan sila, gimaltrato sila, posible mabawi ang bata. Pwede pa niya mabawi pero kinahanglan mo file siya og petition for the rescission of adoption dito sa korte. Pero kini yang gihimo karon kay matod pa niya murag wala siya siyang kaugalingon mo to yung gipa-adapt, valid ba ang reason? Dili, it's a very flimsy reason, no? Mabaw ra kay nga rason para nga iyang mabawi. Kung gusto gyud siya, pwede siya moadto sa court. I see. Kay dili bang good maayo nga tungod kay karon naglisod ka imo sa ipaada pero okay na ka imong bawion mura man kagahatag mananap nga nahimo nga tag of war, no, ang bata. Unya ang makaluluoy ikaw nga nag-invest kay emotion, imong gihaguan, imong gipaningkamutan pagkahuman ingon ana lang kadali. Ingon ana kadali nga kuhaon. So dili gid pwede. So again, kung naay bata nga ipa-adapt nimo kinahanglan legal gyud nga pamaagi. Legal gyud kay kung pananglitag kanang bawion, of course kung bawion at least protektado sa balaod. Yes. Unya pero kalain pod nga magsige siya samok-samok dapat unsay buhaton na attorney. Do na bay katungod ang kani magtiayon kani si Kate na baslay katungod nga mag-file og order nga dili makaduol ang mama sa bata sa ilaha. Kay basig magsamok lang ba? Ingon ani siya Ate Arlene, kung pananglitag magpadayon pa gyud siya, no? Magsamok-samok under our criminal law, naagi ka nang kuan nga kung magpananglitan og magsigi ka og samok-samok sa usa ka family, pwede gyud ka makasuhan og criminal case. It could either be for siguro sa pag-intervene sa ilang family affairs, kay pamilya naman gyud sila, pwede pa gyud. Pero sa dili pa moabot ni ana, it would be much better nga i-advise ni Kate katong mama nga if gusto gyud nimo nga kwaon, better file a rescission of adoption. Okay, dunay pangutana diri sa ato nga Facebook Live attorney. Matod niya, pwede ba daw masunod sa anak gikan sa tinuod niya ginikanan ayang kabtangan? Yes, napagid Japon siya share. Legally adopted. Na-adopt siya, legally. Ang yang ginikanan ni Asinso, buti pasabot ni Asinso, kung doon na siya yung mga kabtangan, makuha bagyapon niya, ang gipa-adapt naman siya, legal man pa-adapt? Masunod pagyapon niya Ate Arlene. Mo ba? Yes, napagyapon siya share. Mas blessed ning gi-adapt kay duha ka buk ang iyang masundan. Wow. Yes. Sorry. Nganong ingon na si Ate Arlene because in adoption, ginatanaw gyapon ang best interest of the child. So, kung naay mapundar ang katong iyang parents, napagyapon siya share dito. I see. So, dili maputol ang iyang pagaginikanan. Bisag ipa-adapt na niya iyang anak. Yes, with respect on the property, dili pa maputol. Ang matransfer lang is katong katungod niya isip ginikanan. Kay iya namang gihatag, ipa-adapt man niya, so dili niya sa mukon tong nag-adapt niya. It should be put in mind ang pag-adapt is parental authority. Okay. Wala na balhin ang pagkaanak niya sa iyahang original or biological nga parents. Ayan, okay. So klaro kay sa nga tanan, no? So kung doon na kay anak nga gi-adapt, dapat imo siguruhon nga legal ang legal ang adoption proceeding. Basta nga makuha. Yes. Or else ikaw pa ang filean og kidnapping. Ikaw pa ang ma-filean og kidnapping. Kung pananglitag kwaon nimo sa
legal nga parents. Pero kung kanang ang nahitabo karon legal ang pagka-adapt, iyang kwaon siya na hinuon. Ang katanang tinuod nga ginikanan or may pwede nga mapasakaan og kaso. So, importante gihapon nga doon naging mga legalities. Yes. And of course, sa tanan nga mga basig na yung mga gipuyo-puyo nga mga anak-anak, it would be much better nga iagi na to sa korte para nga kung whatever may happen, protektado. Pero kanang gibilin lang, attorney. Nya ignorant ka nga, gibilin lang ang bata. Wala na gibalikan. Unya, kwaon na sa ginikanan, di ka kapugong. Dili gid ka may legal. Yes, pero kung atong tan-awon Ate Arlene, kung panalitag kwaon siya largo niya, wala nimo giagi og adoption, automatic yun. Labi na gid kung minor. So kinahanglan ihatag nimo na sa inahan. Ayan. Okay, so para kang Kate, dako kay kaglaban. So again, attorney, unsa imo ikatambag nga to kang Kate ang atong letter sender karong hapuna? Para kang Kate, no, tungod kay niagi man og legal adoption proceeding ang imong pag-adopt sa imong bata, pwede ka nga mosangguni sa ato ang korte kabahin sa gihimo nga pagsamok-samok na anang inahan. And of course, para sa inahan pwede nga mo file ka og rescission of adoption proceeding kung imong yung makitaan nga doon na kay katungod nga mokuha sa imong anak. O sa akong parting statement, Ate Arlene, kini na lamang si Attorney Bimboy Hiniralaw. Wala lang agalon kundi ang balaod, wala lang giya kundi ang konsensya, wala lang tumong ug tinguha kundi ang pagkabot sa iniusang hostisya. Daghang salamat. Ditugot lang niya ang sakit, dili ang ay pasagdan. Cervicare Herbal Capsule, makatabang sa pagmintinar sa himsog na cervix sa kababayenan at dunay natural na antimicrobial ug anti-cancer. Luwas, natural ug epektibo para sa imong proteksyon ug kalinaw sa una-una. Piliya ang Cervicare Herbal Capsule. Cervicare Herbal Capsule kang imong kinabuhi angay ampian, approved by FDA. Ang sekreto aron dili mawalahi sa pagtuon sa klase inyong mga anak. Paim na sila sa Remind Junior Chocomix Powder Drink aron makatabang sa ilang pagtubo, magpapabright ug protektado sa mga klase-klaseng sakit. Inom na sa Remind Junior Chocomix Powder Drink aron dili makalimtan ilhang gitunan sa klase ug basin pa mutapwan na sa sunod. Remind Junior Chocomix Powder Drink, magpapabright, approved by FDA. Herbs Med Pharma Corporation. Herbs Med Pharma Corporation. Tigama og tigapod-apod sa NANS and U8, the most effective combination nga mga kapsula alang sa lig-on nga kalawasan higala. Tumar sa 2 capsules a day sa NANS and U8. Cervicare, alang sa mga babae nga gustong malimpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary, ug aron mutultol ang menstruation. Before bedtime, tumar og 2 ka kapsula sa Cervicare. Tawa-tawasi, ang atong lawas nagkinahanglan og sundalo nga mokombate sa mga virus, hinungdan sa balatian, proteksyon na, vitamin pa. Tumarog 3 times a day human og kaon sa tawa-tawasi. Remind Capsule, alang sa update na pangisip gikan sa estudyante paingon kang lolo ug lola. Usa ka memory enhancer nga swak sa imuha. Kini ang imong kinahanglan. Tumarog 2 times a day sa Remind Capsule. NANS Liniment Oil, sukad kaniadto hangtod karon. NANS Liniment lang gihapon, basta sakit sa kalawasan, NANS Liniment Oil. NANS Corn Coffee, alang sa nindot nga katulog ug kada adlaw makabawas, mag NANS Corn Coffee na. Kini ang sekreto aron magpabiling askil. NANS Corn Coffee. Alena Set, for natural and glass-looking skin, pag Alena Set na. Made of organic or natural ingredients. Hamis nga naong, imong maangkon sa Alena Set. NANS and U8, Cervicare, Tawa-Tawasi, Remind, NANS Liniment Oil, NANS Corn Coffee ug Alena Set. Mapalit sa mga suking butika. Dama sa Herbs Med Pharma Corporation. Herbs Med Pharma Corporation. Doon na tayo NANS Medical Mission karong 2025. Unya, daghan tag mga surprises ini and possible na ata ni mga higayuna, no? Sa September 23 dito sa Oroqueta sa Lubantas Riverside sa Porok 3 Barrientos Street, Layaway, Oroqueta City, Misamis Occidental.
Pagka September 24, data sa Calamba sa Solinog Barangay Hall. Solinog, Calamba, Misamis Occidental. September 25, Dipolog sa RMN Station, DXDR, Barangay Turno, Dipolog City. September 26 sa Molave sa Carisel Garden sa Burgos Street, Molave, Zamboanga del Sur. September 27 sa Pagadian sa Covered Court Plaza Luz Compound, Pajares Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. September 28, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Sa may poblasyon Ipil, Zamboanga, Sibugay. Ayan. Sa Old Municipio. Pagka October 14, sa Hingogta sa Pick and Grill Resto Bar, Barangay 23, Purok Uno, National Highway beside Hingog City Comprehensive National High School. On October 15, sa Butuan, Covered Court, Barangay Duungan, Butuan City. On October 16, diha sa San Franz, Barangay 12, Purok 7, San Franz, Agusan del Sur. On October 17, sa Moncayo, Covered Court, Barangay Poblacion, Moncayo, Davao de Oro, beside Barangay Hall. October 18, sa Tagon, to be arranged pa ang venue. On November 4, Midsayap, Covered Court, diya sa Poblacion. 8, Midsayap, Cotabato. On November 5, Kidapawan, sa DXND Building, NDBC Office Daang Maharlika, Kidapawan City. Okay. On November 6, Bansalan at LSV Hotel sa Via Crucis Street, Bansalan, Davao del Sur. Pagka November 7, diya sa Coronadal sa Barangay Santo Niño Gymnasium, BO2 Coronadal City, South Cotabato. And November 8, Jansan, Oval Gymnasium, General Santos City. Yes. Diya po sa Visayas sa November 18 sa Dumaguete sa Tinago Gymnasium, Poblacion 1, Barangay Tinago, Dumaguete City. November 19, Mabinay Covered Court, Barangay Poblacion, Mabinay, Negros Oriental. November 20 sa Gihulngan. November 21 sa Canlaon, Covered Court, Barangay Mabigo, Canlaon, Negros. Natin November 23 sa Balamban, Cebu. November 24, Medellin, Cebu. And November 26 sa Bohol. Ayan. At ang atangi ang nakaschedule ng medical mission. Again, thank you so much, Attorney Bimboy Generalao, and of course, Kate. Thank you sa imuhang pagpadangat o pagsalig sa itong programa sa Sensorly, Ate Arlene. Well, klaro, tataw ang explanation ni Attorney nga posible pa nga ang mama sa bata ang pwede niyong kasuhan o kidnapping. Tungod kay legal ang proseso o nga imposible yung rason nga wala siya siyang kaugalingon. Well, kung gusto gid ninyong i-fight, taas kay maglaban. Apan, sa pikas bahin, kung gusto yung kuwaon sa inahan, well, naaka na kaninyo. Tungod kay, sama kaninyo, nangandoy mong anak, basin, ug nagmahay ang inahan nga nang gipa-adapt yung mga anak mong gusto niyang bawion. Nang higayon na, depende na kanimo ang pag-decide. Ihatag na lamang tungod kay naluwi ka, kay basig na hingawa po siya sa iyong anak, or ipaglaban nimo ang imong katungod tungod kay legal man ang pag-adapt sa bata. Anaa nimo ang pag-decide, Kate. Alang ka nako, mas okay nga ihatag na lang ang bata ngadto sa ginikanan kay mas hassle kung magsige siya samok na kanimo. Basi maapektuhan ni noon ang inyong relasyon akip sa inyong tinuod gud nga anak. Kate. Iniisip sa panaginip na lang bakit again, thank you so much sa imong papadangat imong sumatampo. Og susama kang Kate, kung kamo adunay kasinatian sa kinabuhi, dunay problema nga naginahanglan og punto legal, ipadangat sa atong tulumanon sa Sensorly, Ate Arlene Pamasin ang inyong sumatampo ang atong sunod nga paghatagag pagtagad. I-stand by karon taod-taod alas sa atong health education program with Doc John Paul de Asis. Mo sunod gilayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon, maraming salamat. Bye-bye. I love you all.